Magandang buhay mga paps, welcome back sa aking munting channel, Simang Bonsai at iba pa. So ngayon mga paps ay magre-repat ako nitong aking bonsai na Ficus virens. Ayan po siya. So naipakita ko na mga paps itong material na to around March siguro, yung pruning nito mga paps, yung pag-setback ng mga branches para maibalik siya sa shape niya. Yan. So naipakita ko na to. Kaso ngayon ay March, April, May. So more than 2 months or around 2 months, napansin ko na mabagal yung growth niya. Kaya plano kong iripat at palitan na yung soil medium kasi medyo matigas na mga paps, at sa tingin ko ay wala nang sustansya. So ngayon mga paps ay repotting tayo nito. Ito ay Ficus virens na twin trunk bonsai. Yan po siya mga paps. So tara mga paps at samahan niyo po ako. So mga paps, dito ko po siya planong i-repot. Ayan po ang itsura ng pot niya. Ito. So almost same size po nitong previous pot. Dito ko lang siya ilalagay. At magpapalit na rin dahil nga naman magpapalit ako ng soil medium. Palitan ko na rin ng mas maganda-gandang pot. Ito na po yung pang long term niya na pot, Dagdag din sa aesthetic nitong aking bonsai mga paps. So na-prepare ko na nga pala mga paps itong aking pot. Kung mapapansin nyo, meron na pong screen yung kanyang drainage. Tapos may nilagay na rin po ako na securing wire. Ayan po ang itsura niya sa likod. Ito po ang drainage niya. Meron na pong nakasecure. Ayan mga paps, kung mapapansin nyo, ayan po, lapit natin. Itong pang secure ng kanyang wire, ng screen, ito po ay aluminum wire. Madali lang po yan gawin mga paps, Yan, kahit anong klase basta ma-secure nyo yan dyan mga paps at hindi makabara sa kanyang drainage, pwede po yung gawin. Tanggalin na nga natin ito sa kanyang previous pot. So umpisahan ko mga paps dito sa pagtanggal nitong securing wire nitong aking bonsai. So napansin ko kasi mga paps, 2 months na parang walang nangyayaring significant na progress o pagtubo, yung paglaki o kaya paglago nitong aking bonsai. Kaya naisipan ko na i-repot na lang siya, palitan ng soil medium at maglagay ng fertilizer. So ang base mga paps sa experience ko, ang mga balete, lalo na po itong Ficus virens, ay gustong-gusto nito na nire-repot, bigla po silang nagiging masigla kapag nire-repot. So ayan po, tatanggalin ko muna itong securing wire. Ayan. So lagi po ako mga paps naglalagay ng securing wire kasi marami pong mga manok at aso dito sa amin. Pagka nadaanan po ng manok, inakyatan ng manok, ay hindi po hindi ma-damage yung bonsai, hindi matutumba o matatanggal sa kanyang pot. Yun, tanggal na. So ayan mga paps, pwede na nating bunutin. So mga paps, hindi na rin po ako magdi-defoliate. Hindi na ako magtatanggal ng dahon niya kasi balete naman po ito. Hindi naman po ito mahihirapang makarecover. At napansin ko rin mga paps na sa mga balete, kapag nire-repot sila at may dahon, ay mas mabilis po silang makarecover. Kasi sa tingin ko, base po sa aking experience, pag may dahon na, susunod na agad na dahon, yung mga talbos na agad yung ginagawa niya. Hindi na po siya gumagawa ng panibagong dahon. So yun po ang napansin ko sa kanya. Kaya hindi na po ako magdi-defoliate. So ayan, maraming ang aerial roots ito mga paps, kaya yun, ang bilis lang po matanggal. So maganda ang ganitong material mga paps, lalo na sa pagdating sa aerial roots. So ayan na po siya. Bali, hindi na po ako masyado magbabawas ng lupa dito.
dito sa gilid. Kung babawasan ko man, bawasan ko lang ng konti para hindi masyadong ma-damage yung roots niya mga paps, ano. Ayan mga paps, sa tingin ko ay okay na yung nabawas na yon. Hindi rin ako mga paps mag-root pruning, ano. Repotting lang talaga ito mga paps. So ayan po mga paps, dito na tayo sa panibagong pot. Ayan yung pot nya na paglalagyan ko. So naka-set up na po yan. So ang aking soil medium mga paps, ang unang nilalagay ko po sa unang layer ay pumice. Ito po ay mungo size na pumice. So ang iba mga paps, napapansin ko na hinahalo po nila. So pwede naman po yon para maganda yung drainage. Okay naman na hinahalo. Sa akin naman ay nilalagay ko sa unang layer yung pumice para maganda yung drainage. Hindi ko po hinahalo mga paps. Tapos yung river sand na may halong vermicast or compost ay dito ko po nilalagay sa ibabaw. Ganun po yung ginagawa ko. Ito po ay akin lamang, base po sa aking experience at sa aking ginagawa. Yung iba po ay hinahalo nila. So kung ano po yung maganda sa tingin nyo at kung ano po yung magandang resulta na nakikita ninyo, yun po yung gawin nyo mga paps. So ako po ay baguhan lamang at ito po ay base lamang sa aking experience. So maglalagay na po ako mga paps nitong river sand na may halong vermicast at compost. So ang pansin ko mga paps sa mga ficus ay mas gusto nila yung organic na soil medium. Actually mga paps, ang niyan para sa akin, kung saan mo siya nakuha na soil medium ko. Ano yung soil medium doon sa nakuhanan mo sa kanya? Mas maganda yun muna yung gamitin mo, lalo na kapag bagong tanim at galing Yamadori yung iyong material para maka-adapt agad. So sa akin naman mga paps, ang ginagamit ko, nilayer ko po yan mga paps, pumice sa ilalim, tapos yung ibabaw niya ay river sand na may halong vermicast. So ayan po, at nalagyan na natin ang river sand. So bago ko po ilagay yung aking bonsai, ay lalagyan ko po muna nitong Osmocote o triple 14 na slow release na fertilizer. So sa pagkakaalam ko mga paps, itong Osmocote ay 3 months yung nito, yung bisa. So pag naglagay ka, halimbawa naglagay ka ngayon, ang susunod na lagay mo mga paps ay 3 months na ulit. So yan po ang pagkakaalam ko. So ang kagandahan nito sa Osmocote mga paps ay kahit ilagay mo ng direkta, hindi po ma-overdose yung ating halaman kasi slow release lang po itong fertilizer na to. So ayan mga paps, ilalagay ko na itong aking bonsai. So yan yung front na napili ko. Kaya ganyan yan. Tapos hindi ko masyadong isi-center mga paps, medyo igigilid ko ng konti doon. Ganyan. So pagkatapos ay isisiksik po natin. So ayan po mga paps, sa tingin ko ay tamang-tama na yung ganyang forma. Medyo naka siya doon sa banda roon, hindi masyadong center. Tapos nakalutang na po yung mga aerial roots niya.
So ngayon mga paps, ito babawasan ko muna ng konti itong aerial roots dito. Yan, sobrang haba na. Ngayon ay ilalagay ko na yung securing wire. Tulad po ng palagi kong sinasabi, ang purpose po nitong securing wire ay para hindi siya magagalaw kapag dinaanan po ng mga external forces tulad ng hangin, ng aso o kung ano mang hayop po na dumapo o dumaan dito sa ating material. So hindi naman kailangan mapaps na sobrang tisado yung pagkakalagay ng wire, ng securing wire. Sobrang higpit kasi baka naman masira na po yung mga roots. So ayan na po siya mga paps. So ayan na po siya mga paps at nakasecure na nga siya dyan sa pot na yan. Ayan po ang itsura niya. So bago ko fill upan ng lupa, tingnan po natin. Ayan po ang itsura niya ngayon. So ito po ay medyo nakalin siya doon papunta sa likod. Tapos hindi po siya nakasenter mga paps. Yan po. Yan po ang front niya. Tapos medyo nandun siya sa gilid, hindi masyadong center. So yan po. Ngayon fill upan ko na po itong kanyang ibabaw ng river sand na may halong vermicast. So kailangan natin mga paps siksikin mga paps kasi para walang air pocket tapos walang space na pag pamahayan ng mga insekto doon sa loob sa may roots niya. So ayan po mga paps at natapos ko ng ma-airy pot na fill upan ko na yung kanyang bagong pot. Ayan po ang itsura niya ngayon. Kung mapapansin nyo mga paps dito sa pot na to, hindi masyadong puno. Meron pang at least parang isang daliri na space yung pinakaibabaw nitong pot. Tapos yung kanyang soil medium. Kaya po ganyan mga paps ang ginawa ko. Hindi masyadong puno para kapag naglagay po tayo ng fertilizer, nagdilig tayo ng tubig, hindi po agad-agad aapaw mga paps. Merong kunting space para doon sa tubig at hindi matapon yung tubig na may kasamang fertilizer. Yun po ang purpose kung bakit ganyan po yung aking pagkakatanim. So ayan po siya ngayon. So ayan lamang po mga paps sa araw na ito, sa video na ito. Sana po ay
nag-enjoy kayo sa panonood at sana po ay meron akong at least kahit kaunting na ipamahagi sa inyo mga paps, ano, lalo na doon sa mga baguhan din na katulad ko. Ako po ay baguhan pa lamang, kaya kung meron po kayong suggestion, meron po kayong napansin dito sa aking bonsai at sa aking ginawa, pakiiwanan po ng comment at para mai-apply ko po sa aking mga bonsai, ano mga paps, at sa mga susunod pa na video ay maisaayos ko na. Malaking tulong po yun mga paps para sa improvement ko rin bilang baguhan sa pagbubonsai. So ang susunod po nito mga paps ay didiligan ko na lang siya at ilalagay ko muna sa lilim. Hindi ko muna ilalagay sa masyadong mainit na lugar kasi sobrang init po ng panahon natin ngayon, para makarecover pa siya, no. Hindi bali makaka-recover naman po ito agad kasi hindi ko naman inubos yung lupa na tinanggal at hindi naman ako nag-root pruning. So yun lamang po mga paps. Once again, iimbitahan ko po kayong mag-subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. Click mo po yung notification bell para updated ka sa mga bagong video at update nitong mga bonsai ko, ano mga paps. At doon po sa mga laging sumusuporta, lagi pong nanonood, maraming salamat po sa inyo. Sana po ay hindi kayo magsawa sa panonood sa aking mga videos at sa pagsuporta sa aking channel. Yun lamang po. Once again, magandang buhay at happy bonsai.